Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Ilang senior PNP officials itinurong sangkot sa tangkang destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, mga Pilipinong mangingisda umaaray sa kakarampot na huli ng isda. Iginiit na payagang makapasok sa Scarborough Shoal. Inflation rate sa bansa bahagyang bumilis sa 3.8% nitong Abril. Sa Today in Metro, Barangay Hall sa Maynila, tinupok ng apoy. Sa MBC TV correspondents, magkasintahan na bundol sa Davao del Sur, isa patay. Sa MBC TV Sports, Bianca Bustamante nakuha ang kanyang unang podium sa F1 Academy 2024. Lando Norris wagi sa F1 Miami Grand Prix. At sa Showbiz Spotted, Angeline Quinto inanunsyo ang ikalawang pagbubuntis sa pamamagitan ng isang TikTok trend. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Itinuro ni dating Senador Antonio Trillanes ang ilang senior officials ng pambansang pulisya na sangkot umano sa tangkang destabilization kontra sa Administrasyong Marcos Jr. Maliban sa hanay ng kapulisan, tahasan ding idinawit ng dating mambabatas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtatangka raw na iligaw ang atensyon ng publiko mula sa investigasyon sa madugong drug war. Ang mga detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpapatuloy umano ang mga tangkang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang press briefing sa EDSA Mandaluyong, ibinunyag ni Trillanes na kabilang sa mga sangkot ng ilang aktibo at matataas na opisyal ng Philippine National Police. Bahagi umano ito ng 4 hanggang 5 beses ng pagsubok sa destabilization plot laban sa presidente. Ayon kay Trillanes, hindi nagtatagumpay ang mga nagdaang ouster plot dahil hindi umano mapasok ng mga mastermind ang Armed Forces of the Philippines. Meron ding 8 na senior officials ng Duterte administration, including Duterte himself, na implicated dun sa kaso. Tahasang idinawit ng dating opisyal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tangkang destab para umano iligaw ang publiko sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs na nagdaang presidente. Sabi ni Trillanes, sinusubukang pabagsakin ni Duterte si PBBM bago ang napipimtong pag-issue ng warrant of arrest ng ICC na maaari umanong dumating sa Hunyo o Hulyo. Sa totoo lang, itong ongoing hearing ni Bato de la Rosa, this is part of the ouster plan. No? Naghahanap sila ng mga kadahilanan para i-ignite, i-agitate yung taong bayan. Aabot umano sa humigit kumulang 50 police officials na nakausap na ng ICC kung saan ilan sa mga ito ay nakipag-cooperate para hindi ma-issuean ng blue notice o hindi malimitahan sa kanilang international travel. Sa kabila ng pahayag ni Marcos Jr. na walang jurisdiction sa bansang ICC, tiwala si Trillanes na maaaring idaan sa Interpol ang arrest warrant, bagay na hindi umano maaaring tanggihan ng gobyerno. Bukod kay dating Pangulong Digong, naamoy umano ni Trillanes sa source na may kinalaman sa investigasyon na makakasama sa ipa-aresto sina Vice President Sara Duterte na nag-utos din umano sa madugong extrajudicial killing sa Davao City at ilang dating senior official na nagdaang administrasyon. Merong nagre-recruit pero so far hindi pa sila nakakakuha. No? Merong mga nakakakuha sila ng ilang aktibo na PNP officials, mga Davao Group. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino.
Umaaray ang mga Pilipinong mangingisda na kakarampot na ang huli ng isda dahil sa tensyon sa Scarborough Shoal. Hinaing ng ating mga mangingisda, hindi makatarungan na Chinese vessels lang ang nakikinabang sa yamang dagat ng Bahura. Ang buong detalye sa exclusive report na ito. Idinadaing ng mga Pilipinong mangingisda ang kakarampot na huli sa Scarborough Shoal sa eksklusibong panayam ng DZRH 2x2 kay Efren, isang Pilipinong mangingisda. Kung dati ay araw-araw silang may huli, ngayon ay minsan na lamang umano sa isang linggo. Kapansin-pansin din umano ang mga Chinese vessels na nakapalibot sa Bahura pero hindi naman umano sila tinataboy. Giit ng mga mangingisda, payagan silang makapasok sa Scarborough upang makapanghuli ng mga isda dahil puro China vessels umano ang nakikinabang sa yamang dagat. Mahina ng isda, sir. Mahina na. Tapos hindi kami makapasok doon sa loob. Nakausap ng DZRH ang mga mangingisda sa tulong ni Attorney Goyo Larazabal na bumisita at personal na inalam ang kalagayan ng mga mangingisda doon. Matatanda ang tablado kay Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang gamitan na rin ng water cannon ang pangharas ng China sa West Philippine Sea. Sabi naman ng mga mangingisda, sapat na sa kanila ang ginagawang hakbang ng pamahalaan basta't nakapanghuhuli pa rin sila ng mga isda. Yun lang, hindi naman makaya siguro natin yung China na ipagkuhan sa gobyerno yan. Ira siguro. Pwede na yun. Basta magkapanagat lang kami dito. Yun ang importante. Hindi na kami lang harasin ng China, okay na lang sa amin. Para sa MBC TV Network News, ito si Yuel Reyes. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ibang balita, bahagyang bumilis sa 3.8% ang inflation rate ng bansa nitong nakalipas na buwan na mas mabilis kumpara noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang naturang paggalaw ay may uugnay ito sa pagtaas ng presyo ng ilang produkto at serbisyo tulad ng pagkain, transportasyon at produktong petrolyo. Ang buong detalye ihahatid ni Nicole Lopez. Bumilis ang inflation rate sa buwan ng Abril at siyang pinakamabilis na datos sa loob ng 4 na buwan ng 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.8% ang inflation noong Abril, mas mabilis kumpara sa 3.7% noong Marso. Sa kanila pang datos, ang inflation noong Abril ang siya ring pinakamabilis na inflation rate mula noong December 2023 sa 3.9%. Sabi ng PSA, bumilis ang inflation o galaw sa presyo ng mga bilihin noong nakaraang buwan dahil sa tumaas na presyo ng mga pagkain at serbisyo. Partikular na rito ang pagtaas sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, transportasyon at mga produktong petrolyo. Kung titingnan ang rice inflation, sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na bahagyang bumagal ito noong Abril sa 23.9% mula sa 24.4% noong Marso. Sabi ni Mapa, naobserbahan nilang bumaba ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado mula nang mag-peak ang presyo nito noong Enero saka bumaba noong Pebrero at Marso. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagbabala si Department of Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma sa mga nagpapakalat online ng pekeng impormasyon at ginagamit sa kalokohan ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantage place workers o tupad program ng ahensya. Ito ay matapos magsulputan ang scam post at scam ads sa Facebook na nagsasabing maaaring mag-apply online ang mga nais makakuha ng ayuda sa tupad na nag-aalok ng 6,000 piso hanggang 10,000 pisong cash assistance. Sa panayam ng DZRH kay Secretary Laguesma, binalaan ito ang mga sangkot sa kalokohan lalo na anya kung tauhan ng DOLE na magbalot-balot na. Binigyan diin ng kalihim na walang binabayaran para mag-apply at walang online application para sa tupad. Una nang nakatanggap ng ulat ang DOLE na ilang mga taga Ilocos Region ang nabiktima ng pekeng online advertisement na ginagamit pa ang mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Meron pong mga naglalabas po ngayon na sa social media, nagpo-post po na
nag-advertise na pwede na raw pong mag-apply sa TUPAD online at may pinapangako na halaga. Yung isa hong post ay medyo 6,000, yung isa naman ay 10,000. Ala? Ang binibiktima mga kababayan natin sa Ilocos Region. Ito pong TUPAD, tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged at displaced workers. Hindi po ito pinangangandlandakan. Ngayong patuloy pa rin ang epekto ng El Nino, pinaalalahanan ng Department of Environment and Natural Resources ang mga golf course sa Metro Manila na magtipid sa konsumo ng tubig. Paalala pa ng ahensya, mag-recycle ng tubig sa pagdidilig at ipagpaliban muna ang pool maintenance works para mas makatipid. Magbabalita si Val Gonzalez. Hinimok ng DENR Water Resources Management Office o WRMO ang management ng mga golf courses sa National Capital Region na sundin ang tamang paggamit ng tubig. Ito'y sa gitna pa rin ng patuloy na nararanasang matinding hagupit ng El Nino phenomenon sa bansa. Sa sulat na pinadala ng DENR WRMO sa mga general managers ng 12 private at public golf courses sa Metro Manila, iginiit ng ahensya ang drought condition sa buong Pilipinas na malamang ay mararanasan pa hanggang sa buwan ng Hunyo. Kabilang sa 7 paraan ng pagtitipid na nilabas ng WRMO para sundin ng mga golf courses management ay ang paggamit lamang ng recycled water sa pagdidilig ng greens at fairways. Git ng DENR, hanggat maaari itigil muna ng mga golf course ang paggamit ng pipe water na direkta sa linya ng water service provider. Ipinatitigil din ng ahensya ang swimming pool maintenance work na nangangailangan ng draining o pagtanggal ng tubig. Una na ring naglabas ng mga water conservation bulletins ang DENR sa iba't ibang ahensya at pasilidad ng gobyerno bilang bahagi ng nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na whole of government approach para tugunan ang negatibong epekto sa mga Pilipino ng El Nino phenomenon. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Sa mundo ng racing, patuloy na gumagawa ng malaking pangalan ang Pinay racer na si Bianca Bustamante matapos itong makuha ang kanyang unang podium finish sa F1 Academy 2024. Maliban sa kanya, isang historic victory naman ang naitala ng kapwa McLaren racer nito na si Lando Norris. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Good job, Bianca. Good job. P2. Well done. Really nice job. Good job, guys. Good job. Oh my God. Can't believe it. First podium of the season. Nakuha ng Filipina racer na si Bianca Bustamante ang kanyang unang podium finish sa F1 Academy 2024. Natapos ito sa P2 sa second race ng round 2 sa Miami, Florida. Ito ay tila pagbawi ni Bianca sa pagkabigo nito sa race 1 at ngayon naibigay niya na ang unang podium appearance ng McLaren sa kasalukuyang season. Sa simula ng karera, naging maganda na ang takbo ni Bustamante by maintaining her P2 position until the end of the line, behind Alpine-supported driver and championship leader Abby Pulling. Isang impressive defensive drive ang pinamalas ng Pinay racer dahil sa ilang overtake attempt ng P3 na si Mercedes sponsor Dorian Pin, hindi pa rin ito nakalusot. Dahil sa naging performance ng 19 years old na si Bustamante, umakyat ito sa 5th place ng kabuang standing with 39 points matapos ang 2 round ng 7-round 2024 F1 calendar. Magbabalik aksyon si Bustamante sa round 3 na gaganapin sa June 21 hanggang 23 sa Barcelona, Spain. Until now, it's a landmark day for Lando. Lando Norris wins for the first time in Formula One. It's victory in Miami for Norris and McLaren. Samantala, tila Papaya family is indeed dominating matapos gumawa ng kasaysayan ng isa pang racer mula McLaren na si Lando Norris. Nakuha ni Norris ang una nitong career F1 victory sa Miami Grand Prix matapos talunin ng Red Bull rival nito at world champion na si Max Verstappen para makuha ang checkered flag. Sa aking pagbabalik, Young Filipinas, dinumina ang Indonesia sa pagsisimula ng Under-17 Asia Cup. Para sa buong detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pag-issue ng work visa sa mga POGO worker, nakaambang ihinto na ng Bureau of Immigration. COMELEC target simula ng mas maaga ang pag-iimprenta ng mga balota
para sa 2025 elections. Sa MBC TV Sports, Young Filipinas dinomina ang Indonesia sa simula ng Under-17 Asia Cup. Sa Showbiz Spotted, Angeline Quinto inanunsyo ang ikalawang pagbubuntis sa pamamagitan ng isang TikTok trend. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi na makakapag-issue ng working visa ang Bureau of Immigration sa mga papasok na POGO workers sa bansa. Ito ang sinabi sa DZRH ni Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration, kasunod ng direktiba ng Labor Department na ihinto ang pag-issue ng work permit sa POGO. Ayon kay Sandoval, pinagbabasehan nila ang Alien Employment Permit ng DOLE kung gaano kahaba ang period ng working visa ng POGO worker. Bagamat hindi pa anya nila natatanggap ang kopya ng direktiba, aplikable umano ito sa mga incoming at gustong mag-extend ng kanilang working visa. Sa ngayon po, we have yet to receive a copy of the directive or the bagong polisiya po. But sa nakikita po natin, mukhang ganun po yung magiging sistema doon sa mga incoming or maaari rin po kasi na-apply ito doon sa mga for extension na ng kanila pong mga permit. Samantala, binabalak ni Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil na kumuha ng karagdagang abogado para sa mga pulis na nahaharap sa iba't ibang counter charges. Ayon sa opisyal, makatutulong ito lalo't hindi proporsyonal ang bilang ng kanilang mga abogado sa libo-libong tauhan ng ahensya. Nagbabalik si Edniel Parosa. Magpapasaklolo na sa mga pribadong abogado ang pambansang pulisya para tulungan ang mga tauhan ito sa usaping legal na kanilang kinaharap dahil sa paggampan ng tungkulin. Anunsyo ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kukuha ng legal assistance ang Campo Crame mula sa mga law firm para suportahan ang mga pulis na humaharap sa counter charges. Sa kanyang talumpati sa PNP headquarters, ibinalita ni Marbil ang niluluto nilang ito ni Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Emmanuel Peralta, sa tulong ng donasyong pondo ng Public Safety Mutual Benefit Fund. Instead ng puro mga kotse, computer, why not solve yung unang-unang problema ng polis natin? And one thing, alam ko naman lahat kayo na operatiba, ang pinaka-problema natin sa PNP is yung mga counter charges. Sa iwalay na press briefing, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo na may binuo ng technical working group para i-operationalize ang gustong ito ni General Marbil. Sa ngayon, sa 230,000 na mga pulis sa buong bansa, 240 lamang umano ang abogado ng PNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Barrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Bilang paghahanda naman sa midterm elections sa susunod na taon, target ng Commission on Elections o COMELEC na simulan ng mas maaga ang pag-iimprenta ng mga balota. Ayon sa COMELEC, ito'y kaakibat ng binabalak na pagbabawal sa substitution ng mga kandidato matapos ang filing period na inilatag ng kagawaran. Ang mga detalye tutukan sa balita ni Kyle Bulyas. Target ng Commission on Election na maagang umpisahan ang pag-iimprenta ng mga balota para sa darating na 2025 midterm elections. Kaugnay ito ng planong ipagbawal na ang pagkakaroon ng substitution ng mga kandidato pagkatapos ng filing ng candidacy. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, mas mabilis nilang matatapos ang listahan ng mga tatakbo sa halalan kung wala nang mangyayaring palitan sa mga kandidato. Tandaan po natin na yung po mga pangalan ay piniprint sa balota at bawat munisipyo at syudad, magkakaiba po ang ballot phases po niyan. So, pwede po kami mag-imprenta na Disyembre pa lang ng taon na ito upang mas maaga yung preparasyon namin para sa 2025 national and local election. Sa ilalim ng ating batas, maaaring magpalitan ng kandidato hanggang tanghali ng araw ng eleksyon kung ang kandidato ay na-disqualify o namatay. Pero ayon kay Garcia, walang nabanggit sa batas tungkol sa substitution kung ang kandidato ay nag-withdraw.
Kaya naman ito ang mungkahi ni Garcia na limitahan lamang sa panahon ng paghahain ng Certificate of Candidacy ang pagkakaroon ng substitution. Ang nasabing panukala ay ipapa-approve niya nila sa susunod na sesyon ng COMELEC and Bank sa susunod na linggo. Mag-uumpisa naman ang filing ng COC para sa mga tatakbo sa eleksyon sa darating na 1 ng Oktubre at matatapos naman sa Oktubre 8. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong Martes, May 7, 2024. Tulad kahapon, easterlies pa rin ang tanging weather system na nakakaapekto sa ating bansa ngayong araw. Kaya asahan pa rin ang fair weather conditions sa buong kapuluan, pero syempre hindi mawawala ang matinding alinsangan. Dahil pa rin sa easterlies, tinataya pa rin ang matataas na maximum forecast temperatures sa ilang bahagi na ating bansa, partikular na sa Tugigaraw na posibleng umakyat sa napakainit na 39 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Iloilo, Zamboanga Peninsula at maging sa Metro Davao, maglalaro ang temperatura mula 25 to 34 degrees Celsius, habang dito sa Metro Manila ay posible namang umakyat ng 36 degrees Celsius. Magbaon pa rin po ng payong hindi lang bilang panangga sa araw, kundi pati na rin sa posibilidad ng mga panandaliang ulan na dulot ng localized thunderstorms mamayang hapon at gabi. Para sa ating heat index warning, papalo sa napakainit na 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index ngayong araw sa Dagupan City sa Pangasinan na sinundan naman ng Clark Airport, Cuyo sa Palawan at Viraca, Catanduanes na may heat index forecast na 45 degrees Celsius. Kahapon, marami ang nagulat nang makapagtala ang pag-asa ng napakadelikadong heat index record sa Clark Airport dahil mula sa 40 degrees Celsius noong Sunday, bigla itong umakyat sa napakadelikadong 50 degrees Celsius matapos lamang ang isang araw. Kung mapapansin po natin sa lahat ng mga nagiging forecast na inilalabas ng Weather Bureau, hindi normal na tumatalon ng 10 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Ibig sabihin, very unpredictable ang ating panahon, kaya pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat, magbaon ng payong at uminom ng maraming tubig. Gayunman, may good news pa rin mula sa pag-asa dahil the worst is over. Na raw para sa matinding init lalo't may mga pag-ulan ng inaasahan pagsapit na ikalawang bahagi ng Mayo. Para sa mga detalye, manatiling nakaantabay dito lang sa MBC TV Network News. Kasama pa rin syempre ang inyong lingkod. Ito po si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, ngayong mainit pa rin ang panahon, sumiklab naman ang magkasunod na sunog sa lungsod ng Maynila. Ang mga pinakahuling update, ibabalita sa atin live ni Boy Gonzales. Dalawang sunog ang sumiklab sa lungsod sa magkaiwalay na lugar sa lungsod ng Maynila. Maagang binalabog ng ang mga residente ng Masbate Street matapos sumiklab ang sunog sa isang barangay hall sa Sampaloc kaninang umaga. Ayon kay Barangay 575 Chairwoman Silvia Santa Cruz, nagising na lamang silang sumisigaw ang mga kapitbahay nila na nasusunog na ang barangay hall kung saan sa ikalawang palapag sila nakatira. Sa bandang dulo anya ng barangay hall nagsimula ang apoy. Wala anya silang nailigtas na kagamitan sa barangay at sa kanilang bahay dahil natupok na ng apoy. Bandang alas 10:19 naman ng umaga, na sumiklab naman ang sunog sa isang residential area sa San Andres at Singalong, lungsod ng Maynila. 40 bahay at tinupok ng apoy. Ayon kay Senior Superintendent Christine Dr. Kula, ang Fire Marshal ng Maynila, na iniimbestigahan nila ang pinagmula ng apoy. Nadamay ang halos nasa 100 individual na nawala ng tahanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Soon to be mom of two na ang singer na si Angeline Quinto. Ang mga awit idinaan sa trending Piliin Mo ang Pilipinas Makeup Challenge ang anunsyo ng ikalawang pagbubuntis. Panoorin yan sa Showbiz Report na ito.
It's a girl! Sa pamamagitan ng trending Piliin Mo ang Pilipinas Makeup Challenge, inanunsyo ng singer na si Angeline Quinto ang kanyang ikalawang pagbubuntis. Kasabay nito, ini-reveal na rin ng mga awit ang gender ng kanilang paparating na panibagong Little Bundle of Joy na idinaan sa isang palayok game kasama ang non-showbiz husband na si Nonrev Dakina at panganay na si Silvio. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang litas. Piliin mo ang Pilipinas. Makikita namang magkahalong gulat at saya ang reaksyon ni Angge nang malamang babae ang kanyang second baby. Last April, nagpalitan ng matamis na ideal sina Angeline at Nonrev. Sa Quiapo Church, ikinasal ang dalawa na parehong deboto ng itim na poong Nazareno. Ikaw ang panghabang buhay ko. Mahal na mahal kita. Sa anunsyong ito ni Angeline, agad namang bumuhos ang pagbati mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya na pinusuan din ang kanyang effort sa patok ngayong TikTok challenge na saktong-sakto dahil siya rin naman ang umawit ng naturang tourism song. At sa aming pagbabalik 18, mag-ingay! P-Pop Kings SB19 may panibagong achievement. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Issue ng West Philippine Sea, huwag umanong haluan ng politika, ayon kay Senate President Zubiri. Sa MBC TV correspondents, magkasintahan na bundol sa Davao del Sur. Isa na italang patay. Sa HBY, kaso sa digital content manipulation, alamin. Sa MBC TV Sports, Young Filipinas dinomina ang Indonesia sa simula ng Under-17 Asia Cup sa score na 6-1. Sa Showbiz Spotted, kantang Moonlight ng SB19 nakapasok sa worldwide iTunes chart, number 1 sa siyam na bansa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi umano dapat haluan ng politika ang issue sa West Philippine Sea. Ito ang iginiit ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Paliwanag ng senador, nakataya rito ang soberanya ng Pilipinas, kaya hindi na ito dapat pang palalain sa paghikayat ng dibisyon sa pamahalaan at taong bayan. Narito ang report ni Raymond Tadpaas. Nanawagan ng pagkakaisa ng lahat ng Pilipino si Senate President Juan Miguel Zubiri para ipagtanggol ang bansa laban sa bullying ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Zubiri, hindi dapat haluan ng politika ang usapin ng West Philippine Sea dahil ang nakataya dito ay soberenya ng ating bansa. Paliwanag ng Senate President, kailanman ay hindi nito hinadlangan ang naisin ng ilan nilang kasamaang senador na imbestigahan ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala umanong anti at pro-Duterte o pro at anti-Marcos sa isyu ng West Philippine Sea. Aminado ang Senate President na nagulat siya sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag tapatan ng water cannon ang ginagawang pambobomba ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Dahil kung tayo ay bumanat po sa China, sinasabi daw nila ay tayo ay anti-Duterte. Pag tayo naman ay sumasang-ayon sa China, tayo daw ay pro-Duterte. We shouldn't put politics in this particular issue dahil soberenyo po ang pinag-uusapan natin. We are talking about sovereignty. Dapat magkaisa tayo mga Pilipino pagdating sa soberenya ng West Philippine Sea. Sa panig ni Senator Francis Tolentino, maliit lang ang tingin sa atin ng China dahil kulang ng kagamitan ng ating Navy at Coast Guard. Kung siyang masusunod ay mag-invest ang bansa sa pagbili ng mga submarines upang mapalakas ang ating military posture sa West Philippine Sea. Dahil ang inventor ng submarine na isang Espanyol na si Isaac Peral ay tumira sa Pilipinas. Kaya po tayo kinakawawa ng China. Ay kulang ang ating kagamitan, lalong-lalo na sa karagatan, Mr. President. But Mr. President,
if any student here present would do a research, including our staff, Mr. President, ang talagang kulang sa atin ay submarino, Mr. President. Submarines to upgrade our naval fleet, Mr. President. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, ikinatuwa naman ng Department of Tourism ang pag-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkaing Pinoy sa social media. Sa vlog ng Pangulo, ibinida nito ang ilan sa mga ipinagmamalaking putahe sa bansa. Gayon din ang mga lugar kung saan na mahahanap ang mga ito. Narito ang report ni Pamela Adriano. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagkaing Pinoy sa kanyang pinakahuling vlog sa kanyang pagsusulong sa gastronomic tourism o yung pagbibida sa mga putahe ng bansa sa mga turistang bumibisita. Sa naturang vlog ng Pangulo, binanggit nito ang iba't ibang naging pagkilala sa mga pagkaing Pinoy at mga lugar kung saan maraming maipagmamalaking Filipino food. Tulad na lamang ng Makati na kinilala ng Taste Atlas bilang isa sa best food cities and regions in the world at Sinigang na kabilang sa best dishes in the world. Ang feeling ko, pagka nalaman pa yung mga iba natin yung mga regional cuisine, tataas pa yan. Ang dami nating hindi pa nila nakita. At talagang kahit na yung ibang Pilipino, hindi nila nakikita. Ang daming talagang masarap na pagkain din sa Pilipino. Ayon sa Pangulo, nagdadala raw talaga ng turista ang pagkain. Sa vlog ay ibinida rin ni PBBM ang mga ipinagmamalaking putahe mula Ilocos Norte, gaya ng dinardaraan, bagnet, empanada at Mickey noodle soup. Ikinatuwa naman ito ng Tourism Department dahil tila nagsilbing endorser daw ang Pangulo ng pagkaing Pinoy. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, prioridad ng kagawaran ang gastronomic tourism base sa National Tourism Development Plan 2023 to 2028. Kaugnay nito, inilunsad ang Philippine Experience Program kung saan mabibili sa murang halaga lamang ang iba't ibang Filipino food sa Luneta Park at sa Intramuros. Mensahe ng Pangulo, patuloy na suportahan ang mga lokal na pagkain at produkto, gayon din ang micro, small and medium enterprises. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay naman ang isang 20 anyos na binata matapos itong mabundol ng sasakyan kasama ang kanyang nobya sa Davao del Sur. Yan at ang iba pang mga rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita sa Davao del Sur. Nagdalamhati ang pamilya at mga kaanak ng isang 20 anyos na lalaki sa biglaang pagkamatay matapos itong nabundol ng sasakyan pasado alas 8 ng gabi, Mayo 5, 2024. Ayon kay Police Staff Sergeant Alfie Asan, ang traffic investigator ng Matanao Municipal Police Station, kinilala ang biktima na si John Paul Kanki, 20 anyos, kasama ang kanyang nobya na kasalukuyang nasa ospital. Sa investigasyon, inabot ng 2 oras bago nakaresponde ang mga otoridad sa dalawa dahil sa dilim at liblib na lugar kung saan nangyari ang aksidente. Samantala, tumakas ang driver na nakabundol sa magkasintahan at nagtungo sa Talumo Police Station upang doon sumuko dahil sa kanya naramdamang takot sa nangyari. Habang matapos makuha ang statement ng driver, dinala na siya sa Matanao Municipal Police Station upang doon niya harapin ang kanyang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Mangaldan Police Station ang 2 pusakal na tulak ng illegal na droga na kapwa street level individual ng masakote sa drug by bust operation. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Gabatan, alas 5:45 ng hapon nagsagawa ng by bust operation ang kanyang mga tauhan sa drug enforcement team sa barangay Alitaya ng nasabing bayan laban sa mga suspect na sila Jumel Paraan, residente ng barangay Pugaro at Juanito Calaunan Jr., residente ng barangay Baritaw, kapwa sa bayan ng Manawag, parehong 29 anyos. Isa sa mga pulis ang nagkunyaring bayar at binintahan ni Paraan ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinarang
Cebu at agad silang inaresto at nakumpiska pa sa kanilang pag-iingat ang 6 na plastic sachet na naglalaman ng shabu na tumitimbang ng 75 grams na may street drug price na 510,000 pesos. Kapwa nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Mangaldan Police Station ng mga suspek at naharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dalawang timbog sa drug buy bust sa Barangay Cuartero, distrito ng Haro, Iloilo City. Kinilala ang mga nadakip kina Richard Pampango, 47 anyos, at Camille Rosauro, 27 anyos, pawang mga residente rin ng lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., head ng City Drug Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office, isang buwan na minanmanan nila ang illegal activities ng dalawa bago ikinasang operasyon. Palipat-lipat ayon kay Lieutenant Colonel Benitez si Pampango at nagkataon na nasa boarding house nito ng ginawang operasyon. Na-recover ang 70 grams ng shabu na may halagang 467,000 pesos. Napag-alaman na nakulong na noon si Pampango dahil rin sa pagbebenta ng illegal drugs habang inaalam pa ang record ni Rosauro. Para sa MBC TV Network News, ito si Aini Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kinumpirma ng EFP na influence-free na ng-communist insurgency ang mga barangay sa Region 8 kabilang ang Samar. Ito ang sinabi mo ni Major General Camilo Ligayo ng 8th Philippine Army. Ibig sabihin ay wala ng barangay na sumusuporta sa aktibidad ng New People's Army. Sa kasalukuyan batay naman sa data ng EFP, wala ng guerrilla front na nag-ooperate sa Region 8 matapos na mabuwag ng mga ito. Gayunpaman ayon sa opisyal, nananatili pa rin naman daw ang mga NPA, ngunit ito ay yung mga NPA remnants kung saan wala na itong permanenteng lugar o palipat-lipat ito ng mga lugar. Nagpahayag ang opisyal na mananatiling nakabantay ang AFP laban sa aktibidad ng New People's Army. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa panahon ngayon, napakadali na lamang gumawa ng iba't ibang uri ng content online. Pero kasabay nito, nariyan ang tinatawag na digital content manipulation o pagbabago ng isang content o online content para sa isang modus o scam o para manira ng isang tao. Ano-ano nga ba ang parusa para sa gagawa nito? Ito, alamin sa report ni Rose Babiera. Maraming application at tools online ang maaaring gamitin sa pagmamanipula ng iba't ibang uri ng digital content o information. Isa sa mga paraang ito ay ang audio deepfake o ang paggamit ng artificial intelligence o AI para gayahin ang boses ng isang individual. Base sa mga ulat, ang mga sikat at high-profile na personalidad ang kadalasang nabibiktima nito. Gaya na lamang ng kumalat na video kamakailan kung saan minanipula ang audio para palabasin na nag-issue umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng direktiba sa Armed Forces of the Philippines na kumilos laban sa isang dayuhang bansa. Hindi totoo ang balitang ito at napatunayang deepfake audio lamang. Mayroon ng lead ang Department of Information and Communications Technology sa maaaring pinanggalingan ng video na ito. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, nakasaad sa Section 6 ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang suspect ay maaaring humarap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Ang sino mang mag-iimprenta at maglalathala ng anumang impormasyon na maaaring magdala ng panganib o banta sa seguridad ng bansa ay may kaukulang parusa na aresto mayor o pagkakakulong ng 1 araw hanggang 6 na buwan at multa na 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Haharap din ito sa kasong paglabag sa Section 4B3 ng RA 10175 o Computer-Related Identity Theft at maaaring patawan ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon o multa na 200,000 pesos. Maaari rin namang parehong pagkakakulong at pagmulta ang ipataw depende sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, tag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng football, dinumina ng Young Filipinas ang pagbubukas ng Under-17 Asia Cup matapos itong talunin ng Indonesia in a 6-1 score.
Pinangunahan ni Alex Pino at Natalie Collins ang koponan para sa pag-asang masecure ang spot sa 2024 World Cup. Tutukan ng victorious moment ng Philippine team sa report na ito. Magandang simula ang ipinakita ng Philippine Women's Under-17 National Team sa 2024 AFC Under-17 Women's Asia Cup. Ito ay matapos itong dominahin ang host nation na Indonesia with 6-1 score. Nakuha ni Alexa Pino ang unang goal para sa Philippine team sa unang 6 na minuto pa lang ng laban. Pero agad itong natapatan ng Indonesia sa 12 minuto matapos ang goal mula kay Claudia Schuneman. At hindi rin naman nagtagal nang makuha ng Pilipinas ang lead. In 22 minutes, nakakuha ng goal si Jay Marigay. Tuluyan na ngang naibalik sa Young Filipinas ang momentum dahil sinundan pa ito ng panibagong goal mula kay Pino sa 35th at 2 pa mula kay Natalie Collins. Kasunod ng panalong ito, tied ang Philippine team sa North Korea sa Group A lead. Sunod silang magtatapat sa May 9 na gaganapin sa Bali United Training Center. Tanging ang top 2 teams sa bawat group ang makakaabante sa knockout semifinals, habang ang top 3 sa nasabing tournament ay magka-qualify sa 2024 FIFA Under-17 Women's World Cup. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. World domination! Dahil sa matinding love and support ng 18, nakapasok sa worldwide iTunes chart ang new single ng P-Pop Kings SB19. Ang Moonlight, #1 lang naman sa 9 na bansa, kabilang na syempre rito sa Pilipinas. Ang panibagong achievement ng Mahalima tutukan sa Showbiz Report na ito. Patuloy ang pamamayagpag sa loob at labas ng bansa ng tinaguriang P-Pop Kings SB19. Patunay dyan ang recent achievement ng kanilang new single na pinamagatang Moonlight na nakapasok sa worldwide iTunes Song Chart. Batay sa global chart, bukod sa Pilipinas, #1 din ang Moonlight sa mga bansang Indonesia, Cambodia, United Arab Emirates, Hong Kong, Bahrain, Qatar, Singapore at Saudi Arabia. Mula nang ilabas ang music video nito noong May 3, pumalo na sa mahigit 1 milyon ang views. Ang Moonlight ay collab song ng Mahalima sa US-based producer na si Ian Usher at Chinese electronic producer na si Terry Zong. Ito ang comeback single ng grupo na binubuo ni Pablo, Stel, Josh, Justin at Ken mula nung inilabas ang pagtatag EP noong nakaraang taon na naglalaman ng smash hit na Gento. Last April, ginanap ang Dubai at Japan show ng SB19 na bahagi ng Asia leg ng kanilang pagtatag world tour. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng grupo para sa 2-night finale ng kanilang concert tour sa May 18 and 19 na gaganapin sa Araneta Coliseum. Sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Karen, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan at mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.